sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Kristo, o ang gugma sa Diyos, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manahan kaninyo. Manasa kanino. So, hanggang kita sa pagsahulog ng Santos ng Misa, magpaubos kita o magpinuso sa ating mga sabat. Sa Diyos nga magkagagaong sa tanan, o kaninyo mga lisod, kaya kalapas akong dakuyamon, sa una-una, sa pulong, o sa buhat, o sa walang pagbuhat, o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo ako giampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyon kita sa Diyos nga magpagagawang sa tanan o kasayungon sa atong mga sabat. Dahil kita niya ngadto sa kinabuhing dagat. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Mamamako kita. Makalagawi o bulig na Diyos, ang iyong Espiritu, mawing naghimo kanamo ng mga anak, na sa dakong pagsalig, nagkawag kanimo ang mahal. Dumangin ang iyong Espiritu sa gugma, digni kanamo, o dala kami na nasa langit, ang gisaan na kami. Kini ang magpapamayo, pinari sa Panginoong Kristo, imong anak na buhay-buhay, uban kayo sa Espiritu Santo, Diyos ng sa hangtod sa kamaturan. Amen. Kinulog ikan sa basahol ni Propeta Ezekiel. Sa ikalimang bulan, sa ikalimang tuig, sa pagkabihag ni Hari Joaquim, ang Ginoo misulti kanamo dito sa yuta sa Babylonia, daplin sa suba sa Segar. Ang Ginoo naguban kanamo dito. Nakita ko ang usang kaunos gikan sa amihanan, o gikan sa bagaw panganod, nagpangidlap ang kilat, o bisanag ang langit. Diha sa dapit na nagpangidlap ang kilat, nakita ko ang daw na bilang-bilang na tulaga. Unya gikan sa kaliwala sa unos, migula ang daw upat kabuhing mananap, sama sila gitsura sa tao. Kung mulupad na sila, sama sa ginagbuog sa dagat, ang kasikal sa ilang mga pako, sama sa tingog sa labing gamhanang Diyos, ug sa tagahog sa kasundaluhan. Kung dili na gani sila maglibog, tikyo po nila ang ilang mga pako. Ug nabati ko ang usa ka tingog, gikan sa ato-ato, nga diha ibabaw sa ilang mga ulo. Sa ibabaw sa ato-ato, dihay daw tunong nga sa piro, ug may naglingkod diili nga daw tao. Gikan sa imong batang hangtod sa itaas, dihay sama sa naggilang-gilang nga tumbaga, ug daw may kalayo nga naglibot diili. Ug gikan sa iyang hawak ngadto sa ubos, may kalayo usab o kahayag nga naglibot diili. Ingon og bangaw diha sa panganod sa panahon nga muulan. Daw mao kini ang hitsura sa himaya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa atong responsoryo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Puno
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitasan, dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang kagapungan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Mga hari sa yuta o tanang kanasuran, mga prinsipe o tanang maghukom sa yuta, mga kaulitawhan usab o mga dalaga, mga tigulang o mga kabataan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy libayaw. Ang iyang kahalangnon labaw sa yuta ug sa langit. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Ug iyang ibayaw ang gawon sa iyang lungsod. Mauuta kini ang iyang kadayganan, gikan sa tanan niyang mga buutan na alagad, gikan sa mga anak ni Israel, gikan sa katawan na suod niya. Alleluia. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sa iya ng tanang tinuan nagkapundo dito sa Galilea, mingon sa Jesus kanila, ang anak sa taong hapit na itugihan ngadto sa mga taong nga mupatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabangon siya. Tumuni nasubok pa kayo ang mga tinuan. Sa pag-abot na Jesus, sa iyong kalimutan dito sa Capernaum, ang mga obrador sa buhis, alang sa templo, miduol kang Pedro o nangutangan. Nagbayad ba ang inyong magtutulog sa buhis, alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, iuna pagsulod ni Jesus, Simon, unsa may imong una-una. Kinsa man ang magbayad o buwis o sa mga bayaran ngadto sa mga hari niini kalibutan. Ang mga lungsuran ba o ang mga langyaw? Si Pedro ito ba? Ang langyaw. Si Jesus pingon, kung maong ka na, ang mga lungsuran ng dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita po ang kining mga tawhana masigo. Usa, lakaw ngadto sa danaw o pamasulod. Bitara ang unang isda nga mukubig o sa baba niini, ikatan mo ang usa ka salapi nga imong ibayad sa imo o sa akong buhis alang sa templo. Kuha kini o bayad ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. One time, and every time, ana tayo mga projects sa itong simbahan, di
mga proyekto para sa kaayuhan sa simbahan o sa propiedad sa simbahan. No? So, na sa second collection sa contribution sa sa project si Padre. Pero wala po kay project sa imong simbahan. Kundi po mo ayaw ng imong simbahan, magpagulgul gihapon, no? Ang mga tao, tapulan ng atong pari, wagin i-asikaso o giatiman ang atong simbahan. Tanawa, nagtulog-tulog na, ipabayan na, no? Guba na ang isang ipabayan na gayon, no? Guba na ang konvento, o sementeryo, wala nagpakabalaan, no? Asa na lang yung mga ito, pari, kung inanaan na ito, makasal, no? So, nakay buhaton para sa kayuhan sa simbahan, pagpagulgul. Wag po kay buhaton, magpagulgul sa bahala ng Ginoo kang atong tanan. Mga Isu, no? Sa atong Ebanghelyo karon, mismo si Jesus ni bayad o buwis, may bayad o buwis para sa templo. Kabalo siya na dili siya ngayon ubayad o buwis. Iya po isulti ang langyaw o lungsuran no? Si Jesus sa kalungsuran kung tanawag na ito. Diya sa iyang lungsod. Pero lungsuran ito siya ang tagiya sa templo. Diya sa nagpuyo sa templo. Ang Espiritu sa Diyos o Espiritu sa iyang Amahan o Espiritu Santo ana sa templo. So sila ang lungsuran mga langyaw mga masikitang tanan. Pero, iangay nga po sa pagsulti sa Jesus na mabayad kita buwis. Nakabalo mo po siya na para sa kaayuhan sa templo. No? Mismo isulti po sa Jesus, no? Ihatag kang give to Caesar what belong to Caesar and to God what belong to God. O bayad po sa buwis, no? Ipangutana sa tiyan. Kailangan mo bayad buwis kang Caesar o sa mga Romano o sa Emperador, no? O sa gobyerno. Kanilang dito bawal po sa Jesus, no? Bayad ka buwis para kang Caesar o bayad ka buwis para sa templo. Maragina, no? Give to Caesar, pag belongs sa Caesar, give to God what belongs to God. So once again, kung sa may ikasabutan, nakita na ay mga katundanan ang ating mga obligation and responsibility nga kita accountable niya ng mga butang. Ito'y saying, maayong lungsuranon, ang Kristyano, maayong lungsuranon, no? So, good Christian is a good citizen. Kung maayon na ang Kristiyano is being trained to be a good citizen of his own country also. So kung usap tayo ito mga katundanan na amay buhaton para sa kayuhan sa atong lungsod o sa atong templo, ato pining buhaton. Dili kita magpabaya, dili kita magpaksit, wala tayo mga katundanan ni balik na sa templo. May tulog klaseng templo na angay ngayon natin ang tulong o tagaan sa atiman. Una ang atong lokal na templo o ang atong mga simbahan. Mga sagradong lugar, isang ang mga kapilya sa atong BEC. Ano ang mga templo na para ka nato ang nasa ng Diyos diyan. So atiman mo nato, obligasyon nato. Ang ako ang mga templo. Second, ang templo sa ako ang lawas. Ang atong lawas. Very clear kayo no? Sa atong Ebanghelyo na atong lawas ng templo sa Espiritu Santo. So, ano man na ato din wakitagad po maayo. Nag-apusal, ganang mga tao, nag-apusal, i-apusal ang lawas, no? Physical body, na para ka nato sa grado sa atong lawas sa tao. At tumalong kini,
nagkamot sa tanan to be in good health. Dili sa tanong buhat-buhat kaya nga do not do something nga sagrado kini ang lawas. Kung sa'y imong buhat na mawala apakasagrado sa atong lawas. Ang mga tao niya, lahi na nilang pagtulunan, lahi na nilang tinukuhan, mauna nung muna sa pagdakot sa ilang lawas. Na magpagusto sila buhat, kung sila gusto buhat sa ilang lawas, muingon na sila, this is my body, this is my choice. Dili na imong lawas. Di ka kasulti niya, this is my body, this is my choice. Lawas na, templo na sa Espiritu Santo, gikan na sa Diyos na atong lawas, respetuha kini. Mga bagong pagtulunan, mga bagong tubo, kung ituuturo ko dahil bagong pagtulunan, this is my body, this is my choice. Kuyaw kaya nga pagtulunan. Gusto mo ba? Itagaan silang lawas na lalaki, imo nilang babae. Itagaan silang lawas na babae, imo nilang lalaki. So this is my body, this is my choice. O kung sa nalang ilang ibutang niya sa ilang lawas. Respetuha ang templo sa Espiritu Santo. Third, ang templo na gitawa na the whole creation. The whole creation is the work of God the Father. God created the world. Templo sa Diyos Mamahan and the whole creation. So, ang ina nato, atong creation, ang atong bukid, ang atong sapa, atong dagat, atong yuta, mga kahoy, mga mananap, ato sa silang ampingan. We should take care of them, to the point na makatabang sila nato. Kung kita sa di mo abusar sa paggamit kanila, di mo abusar sa paggamit sa dagat, ang maubos na ang mga isda niya. Di mo abusar sa pagkakoy sa mga bukid, na wala na yung mga kahoy ang bukid. Di mo abusar sa paggamit sa mga yuta, pagkalanan, nag-iusap na puro ng fertilizer, na nagubat na ang yuta. Templo kini sa Diyos Mamahan, ang siya nagamak ni ang pili kini, buhato na itong tanan na maampinan ang creation. We use it and we abuse it. So, delikado sa kung mawala na itong saktong pagkunamuna na kini, the whole creation, mawala nihatag na o pagtulungan na itong Santo Papa niya, Laudato Si, ang letter, encyclical letter, Laudato Si. The earth is our common home. Common home, naghihatag, ibuhat sa Diyos Mamahan para ka na ito. Use it, but don't abuse the creation. So, ang pinag sa nato, so, kung kini ang mga templo, mga sagrado, ang templo, mga simbahan nato, mga atong Eucharistia, templo ni Kristo, ang atong lawas, mga ito ang templo sa Espiritu Santo, ang atong creation, the whole world, the whole earth, the whole universe is created by God the Father. Iyan ang templo. So, ayaw pag-abusan na madapot, mawala ang atong pagrespeto ni mga lugar ng sagrado, itong templo kini sa Diyos na Ahan, Diyos na Anak, Diyos sa Espiritu Santo. So, once again, ang atong katungdanan o ang responsibilidad sa pag-amping ining mga butaka. Bayan kita buwis para sa mga templo, para kiniling mga lugar, atong mapihan, atong gamiton, pero dili lubusan. Upo. Udang mo kita nato sa Diyos na Amahan na tinuntan sa tanan. Tinuntan sa tanan gahong o otoridad. Ngayon kita, Amahan, pamatina kami.
Amahan, pamatiya kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay kukahanlo, mahitungod sa mga mithi sa hustisya o kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga ang tanang katawan, patas na muambit sa material, ug espirituhan ng mga kabtangan dinhi sa kalibutan, ug ang pangaganghanan ug mga kapunuhan, mutabang ug manalipod sa mga huyang ug mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga ang tanang lungsuran, mga tungdanan ug aktibong maghabog alang sa kaayuhan sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma o galuin ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton o nalang-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga imo utang isipon matapos mapusganon alang kanamo, nga ang halangtong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Nga ang mga matuubong italiwan na, makatagamtang sa kalinaw, dito sa langit ng bingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya kami. Amahan sa kalutoy, nunca ang among mga ampo. Kini ang maayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos na Banghan, maghahataw sa mga grasa na among gihalan. Dawata ang grasa na gihalan sa iyong simbahan, o gimuha kini ka sakramento sa among kaluwasan. Kini ang pagkamayo, pinagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kanino, Manaw sa kanimo. ibayaw inyong mga kasikras. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Ang pasalamat kita sa Ginoo aton. Angay ug matarong. Santos na mahal, Diyos na tunay, o makadalawang sa kanan. Angay ug matarong kayo, na magpasalamat kami kanino, kanunay, o sa kanan dati. Kay imong ibuhat ang tao tungod sa kaayo, o imong isilutan tungod sa katarunan, o imong iluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Kung pusa ang tanan mga binuha
sa langit o sa yuta, nag-aawit sa usapabang awit sa pagdahig. Duyo usap kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa iyong malayhunong na himaya, iya sa usap-awit sa pagdahig, sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos Ikaw ang Ginoo sa alam ka Santos. Ipadala ang iyong Espiritu, ang pagsantos ng mga gasa, ang mahimong kini anak ka naman, na lawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagkasakit sa iyong kagalingon, may kuha siyang upang, may pasalamat ka na, may pikas sa bihatang niinin, nato sa mga pinunang o niinom. Dawatan kini ninyo matanan o kana, kaya kini ang akong lawas na itugyan, alam kaninyo. Sa samang bahagi tapos ang panihapon, kikuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usap, may hatang hihingi nato sa mga tinunan o niiinit. Dawatan kanino o Panginoong kamutan, gitan niini, kayo kini mo kali sa dugo, sa bagong tunay na kasagutan, ang dugo na yun na alam kaninyo, kung alam sa tanang mga tao, alam mga sala, mga pasayo. Kuhatan kini ang panghalong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang pag-andong sa kamatayon o pagkabanhaw ng Jesucristo, nagpanghalan kami kanimo mga nangipano sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nag-aaral kami kanimo tuwag kayo kaming iisip na ngayon na magubang kumualagan kanimo. Imuro kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa liyan sa Espiritu Santo. Inubigin mo ang simbahan sa tipong kalimutan. Imuro mahigit kami niya sa Roma, Ubang Francisco, Papa, Inulito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Inulito sa pangamang mga igsuon na namatay, malawang mabanhaw sila. Huwag tanan ng namatay sa mong kaluwi, dada sa tanan sa pagsukong sa kahayag simulan. Kaluwi kanyang tanan, imaw kami na makakampi sa kinabuhi tunay, ubali Maria ang ginahan ulay sa Diyos, ubali San Jose, iyang bala, ubali sa mga apostoles, ni San Pedro, o sa tanan mga santos, nga nagatuman sa inyong kabubuton, latas sa katugan. Ubang kanilang ikaw madayagan, ubang ikaw mayayawan, pinahagi ni Jesucristo, iyong anak. Binahagi kaniya, ubang kaniya, ubiyan kaniya. Ihatag na lang kanimo, magkagawang na mahal. Kaya sa Diyos sa Espiritu Santo, ang tanang dumubugi maya, hantod sa kahaturan. Amen. Ang gusto. Pag-abot kita na mapupunta ang ginarihan sa Diyos, sumala sa itulog na nato ng Jesus. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Mga kami mo ay magluwas sa tanang dautan. At kami sa kalinaw ng panahon. Araw tinabangan sa mong kaluoy, mahal kay kami kanunay sa sarap. O may layo sa tanang kasama. Samtang nag-aabot kami ng laon sa pagpalit ni Jesucristo ang manunubos. Kay mo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, Ginoo ka sa inyong mga apostoles. Ang kalinaw, ibig ko kayo. Ang akong kalinaw, ihanap ko kayo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi pagsalig sa inyong simbahan. Kung sino sa inyong kabulutan, hatagi kami sa inyong kalinaw, o kayo sa ikaw buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanunay, manaw kayo. Manausap kanimo. Ipakita ang pamiling suunan. Peace. Kinimo ko Diyos sa Diyos, pinagawatan sa mga sala sa kalibutan, mula ng kitapit alang sa kalihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
O Ginoo, ang pagkalawa nga imong gihatag kanamo, maluwasuta kanamo sa mga sala, o mag-amping kanamo nga makanalayon diha sa kahayag sa imong matuguran. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Paghampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamot-amahan sa kaluoy, ang gihalad ang kalag sa purgatorio o ba sa paglahong o kinagi sa makadagamong na panabang ni San Nicolas o uban sa tanan na namatay diha ni Kristo. Sila unta mabanaw uban kaniya sa katapusan adlaw. Manggilid mong Diyos, tanawa kami o paminawa ang among mga pag-ampo. Abli ang dagaan sa paraiso alam sa mga kalang sa purgatorio o tabangi sila pinahali sa paliginan ni San Nicolas aron makapot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan. Masalikon nga katong nagatuo makapagput sa kinabuhing dayon. Ihara kini inahan sa imong kaluoy. Amen. Pahulay na dayon, ihanag kanila o Ginoo. Ug kaya nuway pagkapalong mudana gunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo kanila. Manausap kanimo. Ug ang panalangin sa Dios nga makadagamos sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.